One. Magandang gabi po mga kapatid. Lord of Harvest Batangas AG, good evening. Whatever you do, wherever you are, kinukumusta ko po kayo. Ano po ang lagay ng ating buhay. Sa atin pong mga kaibigan na ngayon ay nanonood. O kahit po hindi ko kayo kakilala, nais ko pong sabihin sa inyo na ang lahat po natin pinagdadaanan ito ay makakaya natin. Welcome po sa midweek nuggets ng Lord of Harvest Batangas AG. Ito po ay ginaganap natin every Wednesday before 7 o'clock. Ngayon po ay 7:10 ng gabi. At ang mga salita po ng Diyos na inyong maririnig ay to encourage us, to inspire us sa panahon ito ng mga kaguluhan. Ngayon po ay August 12 at atin pong pag-uusapan ang aklat ng Lucas, Kabanatang 5, Talatang 5. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Purihin po ang salita ng Diyos. Ano po yung background nito? Sa lawa ng Genesaret ay nagtipon ng napakaraming mga tao at nais nilang makinig sa pangaral ng Panginoong Hesus. At nakakita sila na ang Panginoong Hesus ng dalawang bangka doon. So, nakiusap siya doon sa may-ari ng bangka na si Simon Pedro na gamitin yung isang bangka para makita ng mga tao o marinig ng mga tao yung kanyang sasabihin apart from the people. At bilang blessing naman, siyempre, kita naman ng Panginoong Hesus na talagang nagpapagpag na lamang, naglilinis ng lambat, walang nahuli itong mga mangingisda. Ito ho ay mga batikan ng mga mangingisda. Sabi ng Lord, doon nyo ihulog sa kabila at marami kayong mahuhuli. Kaya sabi nga ni Pedro, Guro, magdamag po kami nagpagod Parang sinasabi ho niya, hindi ho nyo naiintindihan itong trabaho namin. Kami sanay dito, kayo karpintero, pero kami mangingisda. Sanay kami at walang mahuli, talagang walang isda. Pero, yun po magandang salita doon. Pero, dahil sa sinabi nyo, parang sinasabi po niya dito na ako'y nananampalataya sa inyong sinabi. O, di susundin ko. So, bagaman may doubt, sinunod pa rin ni Pedro ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya, ayun. So, in effect, ay nakahuli namang napakarami, halos lumubog na nga yung bangka. Yun ang sinasabi po ng Bible. Nasira na nga yung lambat sa dami ng huli. Talagang grabe ang huli nila. So, ngayon pong gabi, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa ating buhay. Halaw po din sa ating binasa. Nakatulad ni Pedro, tayo po'y dumadanas ng mga panghihina ng loob dahil minsan, alam na natin nga yung ating trabaho. Sometimes we are professional na nga sa ating mga trabaho. Pero wala pa rin nangyayari. Lahat na ng atin pong mga style, mga paipek, wala rin talab. Walang nangyayari. It's nothing futile. So, ano po nangyayari? So, napapagod tayo, nangihina tayo. Ngayon pong gabi, I would like you to be encouraged na magpatuloy po tayo. Magpatuloy ka, kapatid. So, may tatlong dahilan kung bakit dapat magpatuloy ka. Number 1, true fishermen don't quit. Yun yung mangingisda, kung totoo ang isang mangingisda, kapag hindi ho siya nakahuli, hindi siya bumabalik sa pagbubukid. Kumbaga may fallback. Pag hindi nakahuli mga isda, babalik pa rin sa dagat siya at hahanap ng ibang lugar, gagawa ng ibang approach para siya ay makahuli. Para siya makahuli ng kanyang mga isda. So hindi po dapat tayo nagkukwit. Yan po ay para sa iyo at para din sa akin. Ang Lord ang nagsasabi sa atin. Mula sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi dito ni Apostol Pablo, kaya't huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo iaani kung hindi tayo susuko. Huwag kang sumuko, kapatid.
yes, hindi ko naman pwede sabihin sa'yo, huwag kang manghina. Pero huwag kang susuko. Down ka, nakadapa, gapang, okay lang po. Sige, magpatuloy tayo. Malalampasan natin ang ganitong mga laban. Ito rin po ang pinagdadaanan ko sa mga panahong ito. Tayo po yung humingiti, pero tayo po ay ini-inspire ang banal na spirito na tayo magpatuloy. Dahil pagdating ng takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Tandaan mo kapatid, never give up. Dahil yung aanihin mo later on, ay baka hindi mo aani. Baka nandidiyan na sa pinto. Yung blessing ng Panginoon sa kakapatitigil. Do not give up. Ikalawa, remember how you were called. Paano ka baga tinawag ng Diyos talaga? Sipin mo yung experience. Anong meron ka dati? Ano yung kalagayan mo? Sipin mo yon. Sa panahon na hindi ka nagtatagumpay, sa panahon na talagang struggle ka na parang walang nangyayari, isipin mo kung paano ka tinawag ng Panginoon. Di ka ikaw ay nasa sa miry clay, ang ibig sabihin ay nasa putikan ka. Walang ka galing-galing ang buhay, napakagulo ng buhay mo, di ka nung tinawag ka ng Panginoon at nangusap sa iyo, hindi bagat binago ng Lord ang buhay mo at ngayon nga ay binago ka na. Yun po ang nais ating bigandiin. Sabi nung Isaiah 43 verse 1, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So ang Panginoon, alam na alam ang ating pangalan. Individually, specifically, personally. Alam na alam ng Lord. Alam nga ng Panginoon kung ilan ang bilang ng buhok natin, ang bilang ng ating buto. Alam niya kung ilan ang cells meron tayo. Ilang bilyon. Ganoon po tayo kakilala ng Panginoon. Kaya, sabi niya, remember how you were called. Tinawag. Tanong, paano ka tinawag ng Panginoon? Ako po ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng isang verse sa Bible sa Zechariah chapter 3 verse 7. Sabi doon ng Lord sa akin, after 4 years of conversion, nangusap ang Lord sa akin doon, sabi niya, kung lalakad ka sa aking mga landas at susundin mo mga utos ko, ikaw pamamahalain ko sa aking templo, maging sa buong paligid dito. Ang kinakausap ni Yahweh doon ay si Chief Priest Joshua. Pero inangkin ko po yun, na yun po ipangungusap ng Lord sa akin. Kaya, kapag ka dumarating po yung kaguluhan sa buhay ko, o yung kalungkutan, o yung talaga ako ay sumasadsad, ay inaalala ko, teka muna, ay dati nga ako'y nagdodroga, dati nga ako'y matinding magsigarilyo at maglalasing na pusikit. Ako'y iniligtas ng Diyos, ay bakit ako titigil? I will not stop. So alalahanin mo yung conversion mo. Paano ka binago ng Panginoon? Medyo malaki na ang puhunan ng Diyos sa iyo. Napakahaba na. In fact, ang buhay niya ay ibinigay upang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Yun ang puhunan ng Panginoon sa iyo. Alalahanin mo yun, kapatid. And number 3, keep throwing out the net. Kahit pa ikaw ay sumasablay, sa iyong pangingisda, anuman po ang meron ka, anuman ang profession mo, anuman ang business mo, kung nalugi, ay tuloy lang, magpatuloy po tayo. Huwag kang titigil. Keep on trying. Of course, patuloy tayo makinig sa Panginoon. Keep on trying. Proverbs 12:24. Balang araw, masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Aba, ay ngayon kapag magtatamad, ngayon kapag titigil, sabi din balang araw, ang masikap, ang mamamahala, we will rule. Ibibless ka ng Panginoon. Yan po ang ating nuggets ngayong gabing ito. Tatlong dahilan kung bakit at magpatuloy ka. True fishermen don't quit.
Remember how you were called? Keep throwing out the net. Kapatid, huwag kang titigil. Magpatuloy ka. Kasama natin ang Diyos. We shall overcome. Sama-sama nating lakaran ang mga ipinangako ng Panginoon. He will provide for all our needs. Shall we end this nuggets in a short prayer? Salamat po, Panginoon, sa gabing ito dahil kami po ay may kapayapaan. Sa gitna ng mga kaguluhan, kami po ay may kalakasan. Meron kaming kagalakan sa aming puso. Minsan hindi kami nagtatagumpay. Minsan kami ay sumasadsad. Minsan kami nalulubog. Minsan kami, Panginoon, ay napapahiya. Pero hindi kami titigil, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo. Kami po ay magpapatuloy ng paglakad sa iyong mga pangako. Purihin ang dakilang pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Never give up. Magandang gabi po. Ito po si Pastor Chris Arago ng Lord of Harvest, Batangas City. Good evening.